It's up to Madriaga to prove his credibility, and right now I just came from the hearing from the Committee of Justice, and very inconsistent siya, like paiyak-iyak siya. Balik Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kasunod ng ikalawang 60-day suspension na walang sweldong ipinataw ng Kamara dahil sa paulit-ulit na misconduct. At una niyang ginawa matapos ding sumuko sa pulisya at magpiyansa sa kasong cyber libel kahapon, dumalo sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Martes, April 14. Ito anya ay bilang pagsuporta sa Vice Presidente. Giit ng kongresista para sa kanya, hindi kapanipaniwala si Ramil Madriaga, ang itinuturing na mahalagang testigo ng mga complainant sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds. Parang ang gulo, naiiyak siya in between statements, so hindi masyadong dramatic. So we'll just see kung ano yung mangyayari doon, but I don't really find it believable. I'm only here to support Vice President Sara Duterte. Samantala, tinuliksa naman ng chairperson ng House Justice Committee ang patuloy na hindi pagtugon ng Vice Presidente sa mabigat na aligasyon laban sa kanya sa impeachment complaint. No-show pa rin ang Vice Presidente sa kabila ng patuloy na pagpapadala ng notice sa kanya ng House panel kaugnay ng pagdinig. Kung may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Last year pa ito. Ngunit ano ang ginawa ng Vice Presidente? Umiwas. Nagtago sa mga teknikalidad. Ang sabi nga, not just once, but twice. If we repeat this cycle, iwas, teknikalidad, sino ang makapagsasabi na hindi na naman tayo babalik dito sa susunod na taon? Kaya ngayon, sagutin na, linawin na, tapusin na. Pinuna rin ang nadagdagan pang mga petisyong inihain sa korte para pigilan ang impeachment proceedings ng Kamara. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang. Sinasabi din nila may 1-year bar. Sinasabi din nila ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong Kamara. Rest assured that all these procedural questions will be addressed. Kasabay ng pagdinig, may ilang grupo na nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng House of Representatives. Hamon din nila sa Vice Presidente harapin ang pagdinig. Ngayon po, ang sigaw po namin, impeachment para patunayan niya inosente siya. O itong impeachment na rin na to ang magpapatunay kung siya talaga ay guilty sa kanya sa mga complaint na inihain sa kanya. Dapat po may pananagutan po siya. Panagutan niya po yung pagtakbo niya, hindi yung pagtakbo niya sa responsibilidad. Wala ni isa sa Defense Counsel ni VP Duterte ang dumalo sa pagdinig ng House Justice Committee. Pero dumating sa Kamara si Attorney Michael Poa bilang pagsunod sa subpoena sa kanya ng House panel. Dating Chief of Staff si Poa ni VP Duterte nang ito pa ang Department of Education Secretary. We just follow the process, no? I was under compulsory process, so nandito ako ngayon. Ang pagharap ni Poa sa House panel ay kaugnay ng paggamit at liquidation ng confidential funds ng Department of Education nang ang Vice Presidente pa ang kalihim nito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.